Kamusta mga ka-vloggers? Napapansin niyo rin ba ang mga nangyayari sa paligid natin ngayon? Bawat bukas mo ng Facebook, TikTok o balita sa TV, laging may bagong giyera, lindol, matinding init o hindi may paliwanag na krisis sa mundo. At aminin natin, madalas natatamaan tayo ng iisang tanong. Ito na ba yung tinatawag nilang end times? Maraming tao ang natatakot sa topic na ito. Kapag narinig ang salitang apocalypse o huling araw, ang agad na pumasok sa isip natin ay mga pasabog, pagkawasak o katapusan ng mundo. Pero alam mo ba na sa Biblia, ang end times ay hindi lang kwento ng pagkawasak? Sa katunayan, para sa mga naniniwala, ito ay kwento ng pag-asa at bagong simula. Kaya sa video nito, hihimayin natin sa pinakasimpleng paraan kung ano nga ba talaga ang sinasabi ng Bible tungkol sa end times. Walang halong pananakot, pure biblical summary lang. Kaya magtimpla ka muna ng kape at tara, pag-usapan natin ito. Magsimula tayo sa tanong ng mga alagad kay Jesus sa Matthew 24 verse 3. Ano po ba ang magiging tanda ng iyong pagbabalik at ng katapusan ng mundo? Direct na sinagot yan ni Jesus. Pero bago niya binanggit ang mga tanda, nagbigay muna siya ng babala. Mag-ingat kayo na walang makapagdudulot sa inyo ng pagkalito. Nilista ni Jesus ang ilang mga pangunahing palatandaan. Una, mga huwad na Kristo at maling aral. Dami raw lalabas na magsasabing sila ang tagapagligtas o magtuturo ng mga baluktot na paniniwala. Ikalawa, mga digmaan at balita ng digmaan. Sabi ni Jesus, makakarinig kayo ng mga digmaan, ngunit huwag kayong mabagabag sapagkat kailangan itong mangyari. Ikatlo, kakapusan sa pagkain at mga lindol, mga natural disasters sa iba't ibang dako ng mundo. Pero eto ang catch, tinawag ni Jesus ang mga bagay na to na simula pa lamang ng mga sakit ng panganganak. Birth pain. Bakit birth pains? Kasi ang sakit ng panganganak, habang lumalapit ang paglabas ng sanggol, lalong dumadalas at lalong tumitindi. Gayon din daw ang mga kaganapan sa mundo na habang lumalapit ang wakas. At ang pinakamahalagang tanda na binanggit sa Matthew 24 verse 14, ihahayag ang magandang balita tungkol sa kaharian sa buong mundo at sa darating ang wakas. Ngayon, pumunta naman tayo sa kung paano ba nagkakaugnay-ugnay ang mga hula sa Biblia. Maraming theological views dito, pero heto ang general sequence na madalas talakayin. Ayon sa 1 Thessalonica 4 verse 16 to 17, may kaganapan kung saan ang mga naniniwala kay Kristo, buhay man o pumanaw na, ay titipunin at sasalubungin ang Panginoon sa ulap. Ito ang tinatawag ng marami na rapture. Isa itong paalala ng pangako ng Diyos na hindi niya iiwan ang kanyang bayan. Pagkatapos nito, binabanggit sa aklat ng pahayag at Daniel ang tinatawag na 7 taong kapighatian o tribulation. Dito lalabas ang isang pandaigdigang pinuno na tinatawag na Antikristo. Sa simula, mag-aalok siya ng kapayapaan at solusyon sa mga krisis ng mundo. Pero sa gitna ng 7 taon, ipapakita niya ang kanyang tunay na kulay at hihilingin na sambahin siya ng lahat. Dito rin lalabas ang tinatawag na Mark of the Beast. Panahong ito ay puno ng matinding pagsubok, hatol ng Diyos sa kasalanan ng mundo at mga pandaigdigang krisis. Sa dulo ng 7 taon, magkakaroon ng huling labanan sa isang lugar na tinatawag na Armageddon. Lahat ng bansa na naghimagsik sa Diyos ay magsasama-sama. Pero hindi ito magiging matagal na labanan, sapagkat sa pahayag 19, lilitaw si Jesus hindi na bilang isang sanggol sa sanggulan, kundi bilang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon.
Bababa siya kasama ang hukbo ng kalangitan. Sa isang salita lang niya, magtatapos ang lahat ng kasamaan. Ang Antikristo at ang huwad na propeta ay hahatulan at itatatag ni Jesus ang kanyang 1,000 taon reign ng tunay na katarungan at kapayapaan sa lupa. Sabi sa Pahayag 21 verse 1 to 4, pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Papahirin ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, kalungkutan, pag-iyak o sakit, sapagkat ang dating mga bagay ay lumipas na. Isipin mo yon, wala ng cancer, wala ng depression, wala ng giyera at wala ng pighati. Ang end times pala sa Biblia ay hindi nagtatapos sa pagkawasak. Nagtatapos ito sa pagpapanumbalik ng lahat ng bagay sa kung paano ito dapat nung simula pa lang. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Hindi binigay ng Diyos ang mga hula tungkol sa end times para tayo ay magpanik, mag-hoard ng pagkain sa bodega o matakot sa bukas. Sabi nga sa Matthew 24 verse 36, walang nakakaalam ng araw o oras, kahit ang mga anghel sa langit, kundi ang Ama lamang. Kaya kapag may nagpropesiya sa TikTok na alam nila ang exact date, huwag kayong agad maniniwala. Ang layunin ng end times prophecy ay para ipaalala sa atin na mabuhay ng may katapatan at pagmamahal ngayon. Ibahagi ang magandang balita sa iba. Magtiwala na hawak ng Diyos ang hinaharap. Kung naging kapaki-pakinabang sa iyo ang video na ito, paki-like at i-share mo rin sa mga kaibigan mo na nag-aalala sa mga nangyayari sa mundo ngayon at huwag mong kalimutang mag-subscribe para sa iba pang biblical summaries na tulad nito. Maraming salamat sa panonood at tandaan mo, anuman ang mangyari sa mundo, hawak ng Diyos ang bukas. God bless you!